Itinigil na po ng Immigration, Refugee and Citizenship Canada ang automatic na pagbibigay ng 10-year multiple entry tourist visa sa mga aprobadong aplikante. Ang pagbabago at paghihigpit hindi na raw ikinagulat ng isang immigration consultant. May report si Paula Saraza. Pagbabago sa tourist visa application ng Canada ang inanunsyo ng IRCC kamakailan, kung saan kapag naaprubahan hindi na garantisado ang multiple entry. Good morning mga kapatid, good morning. Isang magandang umaga sa lahat. Good morning. Katatapos ko lang mag-deliver ng aking load dito sa Cogor yata to, Cogor. Nakalimutan ko na. Basta dito sa Ontario, papunta ng Kingston. Kapag dumire-diretso ka pa Ottawa and then Quebec, no? Nasa gitna siya ng Toronto at ng Quebec. Nakalimutan ko yung ano Cogor yata, basta ganon. So okay na-drop ko na siya. And then ito yung first time na kung saan nag-day off ako, no? Nag-day off ako sa kalsada. First time ko na nangyari ever since na nag-start ako ng trucking dito sa Canada. Never ko pang nasubukan na mag-reset sa kalsada, no? Kasi sa dati kong company, hindi nga umabot ng 5 days doon ang bawat run namin, 3 days, gano'n, 4 days. And dito sa company namin ngayon, sa New Hope, 5 to 7 days. Maximum na yung 7, pero madalang yun. Karaniwan is 5 to 6 days lang ang bawat round trip run namin, ano? Kasi yung load ko nung last week, which is sa Alberta, nakabalik ako kaagad ng yard namin. And then sabi sa akin ng dispatch ko, merong load papunta ng Thunder Bay, Ontario. Sabi niya kung gusto ko daw kunin yon, kaya lang may possibility na magre-reset ako sa daan. Kung hindi ko naman kukunin yon, baka ang load ko is sa next Monday na or Tuesday. Ngayon dapat or sa Tuesday, so Thursday pa lang yon. So maghihintay ako ng napakatagal. So sabi ko hindi, pick upin ko na yan. Okay lang na mag-reset ako sa daan, no? Wow! Kasi every 7 days kailangan mong mag-reset para ma-regain back mo yung 70 hours of driving time, no? Yung working hours mo per week na 70 hours. Or kung gusto mo naman, you run under recap. Yun yung na-accumulate na hours dun sa last week, first day mo, madadrop yun ang magagamit mo sa first day, sa second week mo. Pero pangit yung ganun kasi merong mga days na ilang oras lang. So ang ginawa ko na lang is nag-reset ako 36 hours to regain back the 70 hours, no? So ngayon ang first day ko, na-drop ko na yung load and then heading ako sa aming yard dito sa Aylmer, Ontario. Meron kasi kaming yard dito, ang New Hope sa Aylmer. At yung load ko na yon papunta ng Red Deer, Alberta, ano? So from Aylmer to Red Deer, Alberta, around 3,700 kilometers. So 3,700 kilometers. So madadrive ko yan ng 4 days, 3.5 to 4 days of driving.
yung 3,700 kilometers. So ito na rin yung pinakamalayong run ko, no? Kasi ang pinakamalayo ko pa lang na natakbo is 3,500, ano? Yung one drop ko from sa yard namin and then sa dulo ng Pennsylvania. Last year yon, no? So ito naman is from Ontario to Alberta. So 3,700 plus kilometers. So tatakbuhin natin yan ng 3.5 days to 4 days, no? So samahan nyo ako sa biyahe na yan. And then meron din akong gustong i-share, no? Nalungkot na naman ako. Kasi yung pathway na ginawa ko papunta rito sa Canada is binago na rin ng IRCC, no? Ng gobyerno ng Canada, specifically yung immigration government ng Canada, yung IRCC, Immigration, Refugee and something ng Canada, no? Yung old na standard visa na ibinibigay nila sa mga tourists dati is automatic 10 years or kung ano yung expiration ng iyong passport. So sa atin dyan sa Pilipinas, di ba 10 years na yung passport. So kung bagong-bago yung passport mo, bibigyan ka nila ng visa hanggang sa expiration ng passport mo, which is 10 years, no? For example, 8 years or 5 years, dun lang din yung visa nilang i-issue. So yan yung old policy nila kapag nag-issue sila ng tourist visa dito sa Canada, no? And then recently lang, I think November 6, may panibago na namang announcement ang IRCC, mga kapatid, no? Mga papsi, mga papi, mga sister, pakinggan nyo mabuti. May bago silang policy sa pag-i-issue ng tourist visa sa mga gustong pumunta rito para mag-visit ng family, mamasyal, or kung businessman, may bagong policy. So, yung old na pag-issue nila ng tourist visa na 10 years, inalis na nila yon, ano? Tinanggal na nila yon. So ang bago ngayon, no, ilalagay ko diyan yung link para at least mabasa nyo, no, sa description ng video na to, no, pag in-upload ko yung announcement na nanggaling sa IRCC. Ang sabi nila, wala na ang 10 years na standard na ini-issue na tourist visa sa mga gustong magbakasyon dito sa Canada. Ngayon, discretion na ng immigration officer na nag-handle dun sa file ninyo sa kanilang system. So, discretion nila. Ibig sabihin, it's up to them, no, to look sa merits ng yung application, kung ano yung nilagay mo dong reason, kung bakit ka pupunta rito. Discretion na nila kung bibigyan ka nila ng multiple visa, no, or single entry visa lang. Napakabigat, mga kapatid, ano, napakabigat, dahil alam ko marami tayong mga kapatid dyan na nagpaplano, may plano na, naka-apply na, no, nandun na yung papel nila. Hindi ko alam kung apektado yung ongoing process pa lang, yung ano, no, yung application nyo for tourist visa, no. I don't know. Pero effective immediately, sabi doon sa announcement nung November 6 na hindi na applicable yung 10 years visa agad ang ibibigay pag na-approve, ano. So patuloy nating subaybayan yung bagong kaganapan na yan, ano. So ang gagawin ng immigration officer is i-review mabuti yung application mo, depende sa reason, like for tourism purposes ba ang punta mo rito, for business ba, or for family reunification, ano, bibisitahin mo yung
magulang mo, kapatid mo, pinsan mo, kaibigan mo, kung ano man, i-base nila doon yung visa na ibibigay sa'yo. It's either, multiple visa, shorter period, like wala na yung 10 years, maybe 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, walang makakapagsabi. Yung immigration officer lang na nag-handle ng file ninyo ang makakapagsabi. Base doon sa mga ipapasa nyo o yung letter of explanation nyo kung bakit kayo pupunta dito sa Canada. So, malaking epekto yan, Malaking epekto yan sa mga plano ninyo, yung mga nagpaplano, na pupunta rito as a tourist, Yung pathway na ginawa ko dati, mahirap na lalo. Mahirap na nga ngayon dahil naghihigpit sila, Ang daming pagbabago. Nagsimula yan sa pagbabawas ng mga estudyante rito, Binabawasan nila. And then, yung temporary foreign worker, binabawasan na rin nila. And ito na ngayon, yung tourist na gustong magpunta rito, binigyan na rin nila ng napakalaking pagbabago at limit, So, kung meron man kayong plano, mga kapatid, na magpunta rito as a tourist, planuhin nyo mabuti, especially yung application yung isasubmit. Kailangan magandang pagkaka-explain nyo na makukonvince nyo yung ating mga immigration officer na hahawak ng yung file, na makikita niya na there's a need for them to issue you a multiple visa and for a longer period of time, So napaka konti na ang mai-issuean ng 10 years. I don't know kung meron pa, And medyo nalulungkot ako dahil meron akong malapit sa akin na tao na pupunta rito na ang kanyang tourist visa is naka-apply na, malalaman nyo yan if ever na ma-approve siya later on. Hindi ko muna sasabihin kung sino siya, pero kung ma-approve siya, pupunta siya dito as a tourist. Pero medyo nalulungkot ako dahil sa bagong announcement na yan, malaki ang magiging epekto, panibagong pagpaplano and everything, So ganun din ang gawin nyo, mga kapatid, Kung meron kayong plano as a tourist na pupunta rito, please, pakiplano nyong mabuti muna lahat. Patuloy nyong basahin ang mga announcements, sa website ng IRCC, kasi huwag tayong makinig sa sabi-sabi lang ng kaibigan natin, ng kung sino man, Gawin natin yung makakaya natin para basahin lahat ng impormasyon na kakailanganin natin bago tayo mag-decide na magpunta dito, dahil hindi na biro ngayon, maraming pagbabago. And since patuloy yung mga pagbabago, huwag kayong mawalan ng pag-asa na sa ngayon naghihigpit sila. Later on, tandaan natin na ang Canada, halos ang economy nito, itong bansa na to is very reliant sa immigrant, dahil mababa ang birth rate dito, and kukunti ang tao sa napakalaking bansa na to. Sa ngayon hindi nila mararamdaman yung epekto niyan, kasi for sure ang mga decision na yan is based na rin sa political situation ngayon dito sa Canada. Malapit na kasi ang election dito, or may nagbabadyang election. Kung mapupush through ng kabilang partido, yung kalaban ng gobyerno ngayon dito, ng liberal, kung mapupush nila na mag-election, but I don't think so. Baka aabot talaga ng November, dun talaga sa pinaka-scheduled election dito, sa Canada. Yung mga decision na yan is may bahid na politika.
Kasi gusto ko magpabango dahil yung current government dito, yung Liberal Party, sila yung naglagay ng mga bagong policy about immigration dito sa Canada, and nagkaroon ng malaking epekto, sabi nila, sa housing, sa health, at sa employment dito sa Canada, na sobrang dami na ng mga foreign worker dito, So ang ginagawa nila is binabawasan nila yung estudyante. Nandiyan yung pinakamalaking porsyento ng napakaraming temporary resident dito galing sa estudyante, and then yung temporary worker, and then yung tourist. Nasilip din nila na hindi genuine yung pagpunta rito, Well, hindi naman masama yung ginagawa ng mga nag-tourist na pumunta rito, Ang masama lang kung tourist ka, magtatrabaho ka. Pero kung pumasok ka dito noon at tourist ka at nakahanap ka ng employer mo, that's legal. Walang masama doon, Kung nakita mo na maganda rito sa Canada, nakakuha ka ng mag-sponsor sa'yo na employer, why not, di ba? Pwede yon, ina-allow nila yon. Ganun nga yung nangyari sa akin, Nakahanap ako ng employer at nabigyan ako ng work permit dito. So, yun lamang po. Very emotional ako doon sa announcement na yon. Gusto ko na sanang video yon nung mga nakarang araw. Hindi pa masyadong nag-sink in sa akin. Baka meron pang bago silang announcement, pero wala. So, as of this time, yun ang magiging bagong policy para sa tourist visa na nagbabalak na pumunta rito. Wala nang 10 years, discretion na ng immigration officer kung ilang taon or buwan or linggo o araw, hindi natin alam kung ang i-issue sa inyo. Ibabase yan doon sa explanation nyo, yung purpose nyo, kung bakit gusto nyo magpunta as a tourist dito sa Canada. It will be either multiple or single entry with limited period of time. So make sure na if you submit your application, napakaganda ng ipipresenta nyong application, at napaka-importante yung letter of explanation at yung mga ibang requirements na hinihingi nila. Mag-exceed pa kayo doon, lampasan nyo yun. Wag lang doon sa saktuhan. And I hope nakapagbigay ako ng konting impormasyon, patuloy nating susubaybayan yan, yung mga kaganapan na yan, sa kanilang mga bagong policy na i-announce pa in the future. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa, mga kapatid, maraming pathway papunta rito. Isa lang yung being a tourist na pumasok dito. Marami pang iba dyan. Konting hintay lang ng konti, magbabago din yan in the future. Walang permanente pagdating sa immigration policy dito sa Canada, dahil ina-adjust nila yan from time to time kung ano yung current situation na nangyayari dito sa loob ng Canada. So yun lamang po, mga kapatid. Patuloy po kayong sumubaybay, at sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyong pag-like. Huwag niyo pong kalimutan mag-like. Isang click lang po yan kapag napanood niyo po yung ating mga videos. Malayo po ang mararating ng ating content kapag magla-like kayo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe na nanonood po dito sa channel natin, please subscribe and like. Maraming salamat po. At palagi kong sinasabi, mga buddy, mga papi, mga kapatid, mga kamanibela, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang umaga, Manibelang Pinoy po.